Yun po, I'll give you the floor po. Maraming salamat, Mr. Chair, sa ating mga dala-dalawa talaga. Isa namamatay. Maraming salamat. Una sa lahat, maraming salamat sa pag-imbita sa akin para mag-appear dito sa inyong komite. Alam kong hindi pangkaraniwan na bumababa ang mayor sa isang committee hearing. As much as possible, we would like to give the City Council its free hand and we exercise the autonomy also of the City Council. Ayaw natin masyadong nakikialam sa mga proseso ng legislatura po natin. Pero siguro sa panahong ito, sa puntong ito, nandito po ako hindi po bilang alkalde, kundi bilang isang co-convener ng Anti-Dynasty Network kasama si Dean July Tihanki. Vice Mayor Dodot, maraming salamat din at sa mensahe. Sa totoo, habang pinakikinggan ko si Vice Dodot, naabutan ko yung huling bahagi ng mensahe o presentation ni Dr. Tiangki. Iniisip ko, ano pa bang idadagdag ko? Kasi lahat naman ng gusto kong sabihin, nasabi na ni Doc July. At sigurado ako yung pagkakabigkas niya ay mas magaling sa kung ano man kung anong kakayahan kong ilarawan din ito sa atin lahat. I'm sure he explained it much better than I could. Pero ganun pa man, nandito po ako para ipakita ang suporta para pahayag din ng konting mensahe ng suporta sa ating anti-political dynasty law in general, and of course this resolution being heard in the City Council urging our national legislators to prioritize the enactment of a law that prohibits political dynasties in accordance with our 1987 Constitution. Ilang dekada na po ito. 40 years na po. Sabi ng konstitusyon, sabi ng saligang batas, Congress needs to pass a law. Shall ang wording po natin. Pag sinabing shall, hindi po yan option, hindi po yan suggestion, utos po yan, batas po yan na kailangang gawin. Nagtatagal lang po siguro kasi may una, gaya ng punto ni Doc July, karamihan sa mga nasa Kongreso ay bahagi ng dinastiya. Pangalawa, madaling magtago sa mga tanong na kagaya ng ano ba talaga yung ibig sabihin yan? Ano ba yung definition? At sa pagtatalo, ay dumarating lagi sa punto na magtatapos na ang Kongreso o natatabunan na ng ibang issue hanggang sa nagkakalimutan na. Kaya siguro ito na yung tamang panahon para isulong talaga natin itong batas na ito. Ito na siguro yung tamang panahon para pag-usapan natin ng pag-usapan. Sana ma-pressure ang ating Kongreso na once and for all, ipasa na po ang isang anti-political dynasty law. Excuse me po. Siguro ang pinaka-obvious na tanong, alam ko na discuss na rin naman kanina, pero siguro okay lang naman po ulitin ng konti. Ang pinaka-importanting tanong ay bakit ba natin kailangan ng isang anti-political dynasty law? Kasi yung mga tumututol po dito, lagi nila pong sasabihin, demokrasya tayo, malaya tayong pumili ng kung sino natin. Pag sinabi voice of the people, dapat kung sino yung gusto nila, dynasty yan o hindi. Yan ang laging argumento. Laging sinasabi, karapatan yan, karapatan ng tao na tumakbo, karapatan ng tao na bumoto o hindi bumoto sa isang kandidato, kung sinong pipiliin natin. Pero ang punto po natin dito at nakikita na malinaw naman po yung literature, malinaw yung pag-aaral dun sa mga sa datos, yung correlation ng kahirapan sa presence ng political dynasties, pagka-okupado ng dynasty sa mga posisyon sa isang lalawigan, sa isang LGU, mas mataas talaga ang incidence ng poverty. Hindi natin nilalahat, may magagaling din siguro, may matitino din siguro na galing sa dynasty, pero kailangan tingnan natin yung pangkalahatan. Kailangan tingnan po natin yung buong larawan o yung buong. Bakit? Muli po, ang tanong, bakit ba natin ayaw ng political dynasty? Bakit natin kailangan ng batas laban sa political dynasty? Ang nilalabanan po talaga natin dito, ang tinututulan ng inaayawan po natin sa pamamagitan ng isang anti-political dynasty law ay hindi po isang individual, hindi po isang pamilya.
hindi po specific people ang tinatarget dito, hindi po specific families ang inaayawan natin. Ang inaayawan natin, ang nilalabanan natin, ang tinututulan natin ay ang concentration of power in the hands of a few families. Dahil pag nakita po natin, ito ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, may ilang pamilya na hawak po talaga nila lahat na sa totoo, humihina ang demokrasya natin dahil hindi nagkakaroon ng tunay na choice ang mamamayan dahil hawak po nila lahat eh. Isang LGU, magkamag-anak ang mayor, vice mayor, congressman, mayroon pa silang konsehal na kamag-anak. Una sa lahat, magsisilipan ba yan? Una sa lahat, pag may maling ginawa ang anak mo, kakasuhan mo ba yan? Pag may maling ginawa, pag may maling inutos ang tatay mo sa department head mo, kaya mo ba yang sitahin? Nawawalan tayo ng check and balance. Pangalawa, hindi po tayo nagtatapos doon. Pangalawa, yung paggamit ng state resources, ultimo ang pondo ng taong bayan, nagagamit para sa kapakanan ng mga pamilya o ng mga kandidato na ito. Hindi naman po sikreto, nagagamit ang state resources. Pag campaign period na, akala ng iba napakabait. Laki ng binibigay. Namimigay ng pera, ng ayuda. Pero ang katunayan, pera din naman to ng taong bayan. Pero nagugulo tayo, nalilito tayo kasi parang daming ginagawa parang okay naman. Pero sa totoo, gamit nila state resources, pondo ng taxpayers na nagmumula sa taxpayers natin. Pero dahil sila yung nakaupo, sila yung nakapwesto mula vice mayor, mayor, konsehal, congressman ng iba't ibang distrito, wala na, naka-corner na. Monopolyo na nangyayari, captured na lahat. At dahil po rito, yung mga magagaling, yung mga mahuhusay, matatalino, masisipag na mga leader na walang kapangyarihan, walang pangalan at walang pera, sa sistema natin ngayon, hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon para maglingkod. Ang daming magagaling, ang daming mahuhusay, matitino, matatalino, na kung mabibigyan lang sila ng pagkakataon na maglingkod, siguro, mas ma-unlock natin yung potensyal ng ating bayan. Pero hindi po yun nangyayari. May magaling, walang pera, walang pangalan. Siyempre, wala siyang pwesto. Labanan niya ang anak na mula sa political dynasty, anak ng mayor. Kahit bobo pa yung anak ng mayor, yun yung mananalo. 9 times out of 10 or even more. Yun yung sistema natin, kailangan yan ang basagin natin para ma-unlock natin ang potensyal ng ating bayan. So what we are really talking about here, and going back to the 1987 Constitution, we're not against vertical dynasties just because. Hindi ito wala lang. We are against political dynasties, or we want to have an anti-political dynasty law, going back to what the Constitution says. It is for the equal access to opportunities for public service. Ito po talaga yun. Equal access to opportunities for public service. Kaya po natin gusto i-prohibit ang political dynasties. So, again, I thank the members of the City Council, the supporters of this resolution. Maraming salamat sa initiative na ito. I know that it will go a long way. Sana sa ating mga kapasidad, whether as city councilors or even as individuals, pati yung mga nakikinig o nanonood, let us talk about this issue. Let us talk about the bills pending in the Senate and in the House. Pag-usapan natin, huwag nating hayaan na mawala yung window na ito para magpasa ang ating Kongreso ng anti-political dynasty law. I believe the time is ripe, the time is now. Let us all support the passage of an anti-political dynasty law. Maraming salamat po.